Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Lola, totoo po ba yung aswang? Nakakita na po kayo? Oo, totoo yan mga apo. Si Mang Ador na kapitbahay natin dyan. Nakita ko yang nakatuwad sa kanal noong panahon. Shoo! Shoo! Umalis ka! Shoo! Shoo! Ano ka ba? Sino ka? Akala ng karamihan ang aswang ay kathang-isip lamang. Ganyan din naman ang tingin ni Papa kahit na si Lola na mismo ang nagkwento sa kanila. Hindi sila naniniwala nun hanggang sa sila na mismo ng pinsan niya ang makaranas. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Mark at ibabahagi ko naman ang totoong kwento ng aking tatay. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta. Karanasan ito ng tatay kong si Boboy at nangyari noong mga panahong nagbibinata sila. Ang tatay kong ito ay ang nakatokang magbantay sa lola nilang 90 anyos na ang edad noong mga panahon na yon, na lola namin sa tuhod. Mahina na si lola kaya kinakailangang merong kasama sa bahay at ang tatay ko ang nagboluntaryong magbantay sa kanya noon. Kung minsan naman sinasamahan siya ng pinsang si Tio Lolong. At kung may gagawin si tatay sa si Lolong yung naiiwan kay lola. Yung bahay kasi nila tatay ay medyo may kalayuan mula sa bahay nila lola. May mga taniman silang mais na siyang hanap buhay ng pamilya. I-describe ko lang. Ang lugar po ng lola ko, sir, sa probinsya, liblib kaya naman sobrang tahimik nito. Na ayon pa kay Papa, kinakailangan mo pang maglakad ng ilang minuto bago marating yung konkretong kalsada na tahimik din bunsod ng wala masyadong dumadaan na sasakyan. May mga kapitbahay naman, ngunit hindi ganoon kalapit. Ang isa sa kapitbahay doon na itago na lang natin sa pangalang Mang Ador. Sabi ni Papa, maliit pa lang daw sila usap-usapan na itong aswang sa lugar. Pero yun nga, parang haka-haka lang din sa umpisa. Sa kadahilan ng hindi naman nila ito nakitang naging aswang. Pero yung lola namin, minsan niya na umanong nakitang nakatuwad sa tabi ng kanal na buhaghag ang buhok. At pulang-pula ang mata habang nilalantakan ni Mang Ador ang buhay na manok. Ganun pa man, ang maganda lang dito, hindi naman daw nananalo ng kapitbahay ang matanda. Na ayon kay lola, mabuti pang araw aswang ang kapitbahay kesa sa magnanakaw. At ayon kay Papa, natatakot daw silang mga kabataan pag ngumiti ang matanda na yon kasi maiitim ang ngipin. Mas matanda pa ito sa lola ni Papa, subalit malakas pa ibang-iba kung ikukumpara kay lola na hirap ng maglakad. Ang matanda na yon, umaakyat pa raw ng niyog. Kwento pa ng aking tatay, sa kabila ng mga kwentong katatakutan, nasanay na sila sa lugar na yon kahit na magabihan sa daan. Parang almusal na lang daw sa kanila ang kwentong aswang at kung ano-ano pang kababalaghan buhat nang. Nandyan daw talaga yan kasama ng mga tao sa mundong ibabaw, lalo na sa mga tahimik na lugar tulad doon. Sabi din ng aking lola, naglipa na ang mga aswang sa barangay nila na maaaring sa ibang lugar naghahasik ng lagim. Nagkwento ito sa kanila nang tanungin ni Papa at ng mga pinsan. Lola, totoo po ba yung aswang? Nakakita na po kayo? Oo, totoo yan mga apo. Si Mang Ador na kapitbahay natin dyan. Nakita ko yang nakatuwad sa kanal noong panahon. Palagi kong nakikita yan doon, kumakain ng hilaw na manok at karne. Ganun po ba, Lola? Nakakatakot naman po palang matanda na yan, oh.
Ewan ko ba kung bakit doon ang paborito niyang pwesto noon. Baka para diretso hugas na lola. Hindi, iba talaga eh. 6:00 pa lang ng gabi, akala ko naghuhugas ng kung ano. Tumuwad nang mapansin niyang papalapit ako. Nakita niya kasi ako noon eh. Tinigil yung kinakain at tumitig sa akin ng nakatuwad. Totoo pala talagang aswangin siya lola. Oo, kaya kayo, wag talaga kayong lumapit dyan. Mabait naman pero hindi natin alam ang takbo ng utak, di ba? Kaya pala kahit matanda na siya lola no, umaakyat pa rin ng puno. Yung niyog ang tataas pa naman. Oo, kasi may kapangyarihan eh. Iyang si Mang Ador na yan, matanda pa sa akin ng ilang taon. Pero tignan nyo naman, akala mo 60 anyos lang ang edad, kutis at maliksi rin kung kumilos. Kaya pala. Iba talaga mga apo pag meron kang kapangyarihan, pagiging aswang. Matagal kang mamatay, ngunit ang nilalang sa mundo ay sadyang lilisan. Walang maiiwang buhay dito. At ang pagiging aswang para lang tumagal sa mundo hindi yan naaayon sa utos ng Panginoon. Kaya kahit ilang taon ka pa dyan, mamamatay ka rin at hahatulan pagdating ng tamang panahon. Kaya kayong mga apo ko, huwag kayong magpaaswang-aswang ha. Gumawa ng masama kundi lahat kayo maiimpyerno. Mahabang salaysay ng nanay ni Papa. Pero ang mga tao sa lugar ay hindi aswang ang pinoproblema kundi kapag uulan. Sapagkat ang daanan papasok kapag nabasa ay sobrang maputik nun. Madikit kakapit yun sa sapatos mo kaya mahirap talaga maglakad. At ayon kay Papa, nang mga panahon na yun hindi pa abot ng kuryente ang lugar kaya naman pahirapan din talaga lalo na sa gabi. Isang araw, umuwi nun si tatay sa kanila dahil nagpatulong ang tatay niya sa maisan na maglagay ng mga pataba sa lupa. Pagsapit ng dapit hapon, kung kailan nagpapahinga na siya noon sa ilalim ng puno ng mangga, meron siyang nakitang isang bunga sa ibabaw na hinog. Matamis ang mangga na yon kaya naman kaagad niyang inakyat. Pagdating sa ibabaw, hindi lang isa kundi may iilan pang bunga na kanyang nakitang hinog na, kung kaya agad niya itong inabot at isinilid sa loob ng t-shirt. At habang nasa ibabaw, naisipan niyang doon na lang muna magpahinga at kainin yung mga hinog na mangga. So, ayun na nga, sarap na sarap siya dahil matamis talaga ang mangga na yon. Maya-maya pa, nagtataka siya kung bakit parang may naglalakad sa loob ng maisan dahil yung mga dahon ay gumagalaw papunta sa kanyang direksyon. Yung mais ay matataas pero kung normal lang na tao ang maglalakad doon, makikita mo talaga ang ulo. Kaya nagtataka ang aking itay dahil hindi niya makita kung ano at kung sino ang naglalakad doon. Hindi naman daw pwedeng aso lang kasi hindi gagalaw ang mga mais sa liit ng katawan ng aso. Kaya napatanong siya at nasabing, "Sino kaya yan? Ano kaya yan?" Wika sa sarili at napapaisip niyang baka yung lolo ko lang na pinaprank siya. Ngunit imposible rin dahil napansin niyang pahinto-hinto ito. Pinagmasdan niya lang at hindi siya gumagawa ng kahit na anong ingay sa ibabaw ng mangga upang kung tatay niya man ito o kung sino mang nagbabalak na manakot sa kanya, hindi siya matutuntun kung saan siya nakapwesto. Noong nasa mga ilang dipa na lang ang layo nito mula sa puno ng mangga, nanlaki ang mata ni Papa dahil maitim daw na nilalang ang kanyang nasilay na parang sinlaki lang ng batang 6 o 7 taong gulang. Sobrang itim nito na parang uling daw talaga at mabalahibo. Sa unang tingin akala niya isa itong unggoy. Diba sa ilalim na bahagi ng mga puno ng mangga kung saan hindi masyadong natatamaan ng sikat ng araw, hindi ganong malalaki ang mga puno ng mais doon. Kumbaga, iwit siya Sir Alex.
Nang makarating ang nilalang sa banda na yon, labis na kinilabutan ang aking itay, buhat ng kitang-kita ng kanyang dalawang mata ang kakaibang nilalang na yon, na sa pagkakalarawan niya para umanong aswang. Dahil ang figura nito, figura ng isang tao. Ngunit gumagapang sa lupa at mabalahibo ang katawan na sobrang itim. Paamoy-amoy daw ito, Sir Alex, tapos dahan-dahan na lumapit doon sa kanyang tsinelas sa may puno ng mangga at inamoy-amoy ito. Nang mga sandali na yon, nakahawak na ang papa ko sa kanyang dalang bolo sa takot na baka akyatin siya sa ibabaw ng nilalang na yon at atakihin. Inamoy-amoy daw ang tsinelas niya, Sir Alex. Pagkatapos, paamoy-amoy ito sa hangin na parabang may hinahanap hanggang sa tuluyang tumingala at nakita niya si Papa. Nagkatitigan sila, Sir Alex, at labis na nasindak ang aking itay. Dahil ang nilalang na yon, na parang batang aswang, ay sobrang pula ng mga mata at nakalabas ang dila na ubo din ng pula. Pagkakita nito sa kanya, tumitig ng walang kurap-kurap at hindi gumagalaw. Si Papa naman, hindi niya alam kung ano ang gagawin, hanggang sa sumagay sa isip niyang tabuyin ito. Shoo! Shoo! Umalis ka! Shoo! Shoo! Ano ka ba? Sino ka? Kinakabahan na wika ng aking itay. Hindi umalis ang nilalang. Sa halip, humawak ito sa puno ng mangga na parang aakyatin na siya. Sa puntong yon, Sir Alex, hinugot na ni Papa ang kanyang itak at winasiwas habang sinusubukang itaboy ang nilalang. Ngunit hindi ito natitinag, Sir Alex, at mas lalo pang naging agresibo kung kaya. Sumigaw na si Papa kay Lolo at madidinig naman yon dahil nasa dulo lang ng maisan yung kanilang kubo. Pagkasigaw niya, doon pa lamang umatras ang aswang at gumapang ito ng pagkabilis-bilis papunta sa maisan. Kitang-kita ng aking ama kung gaano kabilis tumakbo papasok sa gitna ng maisan. Tapos tumakbo hanggang makarating sa dulo kung saan kabilang side nun ay puro na kakahuyan. Agad din namang sumaklolo ang tatay niya. Sinundan nito ang nilalang hanggang sa dulo ng maisan ngunit hindi na yun nadatnan kasi nga mabilis pa sa 4:00 kung gumapang. Hanggang sa ngayon, Sir Alex, hindi talaga masabi ng mga magulang ko kung anong uri ng nilalang ang nakita ni Papa sa maisan. Ngunit malamang sa malamang, isang uri daw po yun ng aswang na taga-roon lang din sa baryo. Noong nagbabantay si Papa kay Lola, ilang araw nang hindi makatulog ang lola namin noon dahil sa ayon sa kanya ay meron daw aswang sa silong ng bahay. Kaya sinamahan sila ng pinsan at mga tiyuhin noon dahil natatakot na rin ang tatay ko kasi nga hindi pa katagalan nung makaranas siyang makakita ng nakakasindak na nilalang sa maisan. Sa ilang gabi na pagmamanman nila noon, ay wala naman po silang nakitang aswang na sinasabi ni Lola. Kaya sabi nila, dala lang daw ng katandaan kaya nagkaganon ang lola namin. At nang kausapin nila ito, pinagalitan daw silang lahat at sabi pa ni Lola, wag daw siyang pagkamalang nasisiraan dahil sila raw yung mga siraulo. Kaya natawa na lang silang lahat noon kasi nga matanda na talaga si Lola. Pero ang tiyuhin nila, nagbilin ito na magtira lagi ng bawang sa bahay upang kahit papano ay may pangtaboy kasi kahit matanda na ang lola, maaaring totoo ang mga nakita nito. Hindi nga nagkamali ang tiyuhin nila dahil isang gabi noon, dito nakatulog naman daw ng maayos si Lola dahil yung silong ng bahay ay may tinaling aso. Tapos nilagyan nila ng lampara sa silong upang maging maliwanag doon at nang makampante si Lola kasi pabalik-balik daw ang aswang ayon sa kanya. Bandang hating gabi noon,
Nagising ang aking papa at ang pinsan niyang si Lulong dahil yung aso ay umaalulong ng pagkahina-hina at para bang nagsasalita. Yun bang reaksyon na takot, Sir Alex? Nang silipin nila ito sa siwang ng sahig na kawayan, nakatingin yung aso kung saan nakalagay ang lampara. Ilang sandali nun ay bigla na lang namatay ang ilaw na parang sinadya. Tapos, yung aso, Sir Alex, bigla itong napaatras at nagpaikot-ikot na nakabahag ang buntot. Ang ginawa ni Papa, kumuha siya ng isang dakot na asin at isinaboy sa silong. Pinalusot niya lamang sa mga siwang ng sahig na kawayan. Habang ang pinsan niyang si Tio Lulong pagkukwento pa ni Papa, nanginginig na daw sa takot at nagtalukbong ng kumot. Matapos ni Papa gawin yon, makalipas ang ilang minuto, kumalma naman yung balisang reaksyon ng aso pero ang tenga nito ay nakatayo pa rin na para bang may pinapakinggan sa paligid. Maya-maya pa, sa may kubo na tambayan sa labas katabi lang ng bahay ni Lola, naririnig nila ang nipa sa bubong na kumakaluskos na para bang may kung sinong nasa ibabaw. At siya nga pala, yung kubo ay mataas at mahaba ang silong nun. Dala ng pagtataka, sumilip si Papa at pinsan niya sa maliit na butas ng dingding upang malaman kung ano ang lumilikha ng ingay. Dala ng sobrang liwanag ng buwan, kitang-kita nila ang kung anong nilalang sa bubong nito na parang nakatuwad. Hindi nila maaninag kung anong klasing hayop, pero ang sigurado, figurang tao umano ito at nagbabaga ang mga matang nakatingin pa sa kwarto kung saan natutulog ang kanilang lola. Sobrang sindak na ng magpinsan ng mga sandaling yon, pero dahil binilinan sila ng tiyuhin sa kung ano ang dapat gawin, agad nila itong sinunod at nagpausok sila ng goma sa gitna ng gabi tapos nagdikdik ng bawang. Makalipas ang ilang minuto, pagkasilip nila uli sa butas ay wala na yung aswang sa bubong ng kubo. Umalis ito dahil sa masamang amoy ng goma at bawang. Kinaumagahan ay ikinuwento nila kung ano ang mga nakita. Naniwala ang lahat kasi nga, kitang-kita talaga ng magpinsan. Palaisipan sa kanila kung sino ang aswang na yon. Subalit may hinala sila kasi minsan isang araw pa, nang makasalubong ni Papa si Mang Ador, nagsabi ito habang pangiti-ngiti ng mga katagang. Ang baho ng bawang. Maraming salamat, Sir Alex, dahil nainganyo akong ibahagi ang kwento sa inyo. Hanggang sa muli po. Mark ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Pabatiin natin unang-una bagong nag-join si Kabang Lead Vlog Official. Maraming salamat po ma'am sa suporta po dito sa ating programa. Kay Story Hikes of Totski na 33 months member na. Kay Jaber Amin Dato na bagong join lang din. Thank you sir. Kay Luis Elmido na 23 months member na. Kay Mr. L na magwa 1 month na. Maraming salamat po. Kay Jeffrey Bunyad na 22
months member na, Al Fernando 3 months, kay Rose Kim na 14 months member, kay Rancid Horror Stories 3 months member na, kay Mike na 29 months member na, no? Kay Susana Dorn na 4 months member. Member din po si Ma'am Susana sa SMC compilation, kaya maraming salamat po ma'am sa suporta po ninyo. Kay Samantha Cruz na 4 months member na rin, kay Rosary Jayarante 5 months, kay Esmeralda Jucares 11 months member na, Jonizel Alviola 24, kay Jim Semilia 28 months member na, last but not the least, kay Madam Christine Alzon na 48 months member na, no? Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagbigay suporta po sa ating munting programa. Sana hindi po kayong magsawa lahat mga kaibigan ko. At syempre sa mga commentators natin last update, no, mga kaibigan, batiin natin sila. Unang-una kay Ellie Niel Carlos, kay Maricel Caramansion, ayan, Maricel Caramansion pala, kay Jennifer Zavala, kay Andre the Great, ayan, sige, kay Rose Ulalia, Arlene Cools Besa, Jonathan Barba, Rexy Abergans, Lucy Mendoza, kay Christy Harm ng Germany, kay Nimuel Joshua Magdaong, Maugdang Rubilyar, Hazel Fiesta, last but not the least kay Madam Heidi Gregorio. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.